What's up guys? Ito panibagong topic tayo mga kababayan na magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat mga kababayan kung nasan man tayo sulok ng mundo. So ito mga kababayan, balik tayo sa nakarang administrasyon. Kung naaalala nyo mga kababayan, nung na-issue si Risa Ontiveros dito nga po sa pondo ng PhilHealth, 15.5 billion mga kababayan. Nung panahon pa to ng administrasyong Duterte mga kababayan. Kung naalala nyo yung issue na yun mga kababayan, bigyan nyo ng mga isang linggo, biglang lumamig yung issue na yung bigla. Nung kay Risa Ontiveros na yun na PhilHealth mga kababayan. So ngayon mga kababayan, kinwestiyon kasi ni Representative Stella Kimbo mga kababayan. Ito, basahin natin na. Nagkaroon din tayo ng initial findings na ang pagpili ng facilities na nakatanggap ng IRM ay tila walang naging koneksyon sa COVID patterns. Ayan. So, sino-sino? Paano pinili ang facilities na ito? Ika nga po yan ni Representative Stella Kimbo. At ito naman po, sumagot naman po si Representative Janet Garen. Ito nga po. Garen questions legality of PhilHealth use of member contribution for hospital capitalization during Duterte administration. Ayun mga kababayan na legality of using PhilHealth fund as a capital for private and government hospital. So ito mga kababayan na isa pa pong tanong niya, ano ba ang ginawa? Ang ginawa noong nakaraang administrasyon, ginamit ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth, hindi yan government funds. Hindi nga daw po yan government funds. Pondo yan ng mga miyembro ng PhilHealth because it is an insurance mechanism. So yun mga kababayan na, hindi po pera ng gobyerno yung pera ng PhilHealth kasi po ginagamit po, kinakaltas po yan sa mga empleyado, kahit sa mga minimum wages na empleyado mga kababayan. Kinakaltasan ng PhilHealth mga kababayan kahit ako eh. So, napaka-importante ng PhilHealth mga kababayan. Galing yan sa pinaghirapan ng bawat isang empleyado, kinakaltas ng kumpanya, hinuhulog sa PhilHealth. So, hindi nga po yan pondo ng gobyerno. Sa taong bayan yan, napaka-importante para nga po pag di naman natin sa kung magkasakit, syempre, hospitalization. Ayan, napaka-importante po ng may hulog ang PhilHealth mga kababayan. At ito mga kababayan, ma-share ko lang po sa inyo. Mabasahin ko lang mga kababayan. Mahigit 15 billion pesos na pondo ipinautang umano ng PhilHealth noong nakarang administrasyon. Kinwestiyon sa pagdinig sa Kamara. So ito mga kababayan na ipinanawagan ng mga kongresista ang mas malalim na investigasyon hingil sa umano'y advance payment na ibinigay ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital na nagkakahalagang 15.5 billion pesos. Sa oversight hearing ng House Committee on Appropriation, binusisi ng mga mambabatas ang legalidad at pagiging transparent ng kontrobersyal na Interim Reimbursement Mechanism o IRM program na ipinatupad noong administrasyong Duterte. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, may mga aligasyon na ibinulsa lamang umano ng mga tiwaling opisyal ang pondong inilabas ng PhilHealth. Ang sistema anya ay ipinautang sa mga negosyante at may-ari ng ospital ang pondo na nakalaan sana sa emergency fund para sa natural disaster. Ayun mga kababayan. Ano po kaya ito? Grabe naman po. Yung mga panahong administrasyon Duterte. Saan po napunta iyan? 15.5 billion mga kababayan na kailangan busisiin, imbestigahan. At ito pa mga kababayan, ilan sa mga komento mga kababayan na some lawmakers raise question about
IRM around August 2020. But then, the issue died after a week. Ayun nga yung sinasabi ko mga kababayan, halos linggo lang parang nawala nga po yung issue doon nga po sa pondo ng PhilHealth na yung mga kababayan. I wonder what the motivation is now among lawmakers in resurrecting the issue after almost 4 years. So yun mga kababayan, no? Ito pa, isa pa. Here we go again, huge anomalies concerning huge amount of money. Let's never tire of investigation problem is do the culprits ever go to jail. At isa pa mga kababayan, ito kay Lahing Pinoy. Talamak talaga ang korupsyon noong panahon ni Duterte. Sa kaso lang ng PhilHealth at Parmalee, lugi na gobyerno. Kailangan ituloy ang investigasyon ni Senator Gordon. So ay mga kababayan, anong masasabi nyo dito mga kababayan? I-comment down below nyo mga kababayan. Kung ano masasabi nyo dito nga po sa binuksan na issue po na ito ng PhilHealth na napakalaki, na ang kawawa dito ay ang taong bayan na naguhulog mga kababayan, lalong-lalo na sa mga empleyado natin mga kababayan na kinakaltasan ng PhilHealth. Siyempre, napaka-importante yun. So mga kababayan, comment down below nyo kung ano masasabi nyo dito. And thank you. God bless us all sa inyo.